Prinsipe Malungkot ni Dudy E. Gamos. May isang prinsipeng malungkot. Sa buhay niya ay bagot na bagot. Madalas siya ay nakasimangot. Kaya ang kanyang amang hari ay madalas mapakamot sa ulo nitong panot. Bakit ka nga ba malungkot? Bakit lagi kang nakasimangot? Gayong ang palasyo ay maraming payaso nagpapasaya sa iyo. Inang reyna ay uhurido, hindi mapakali sa kanyang trono. Madalas tuloy ay sumasakit ang kanyang ulo. Wika ng inang reyna. Ginto at pilak, pero ang iba-iba. Mga ito ba ay hindi pa sapat? Hinaho, mawawalan pa yata ako ng ulirat. Kamahalan, ako ay may naisip na paraan. Kung ako ay inyong pahihintulatan. Biglang singit ng mensaherong maliit. Sige nga at aking pakinggan. Suwestisyon mong dapat ay aking mapakinabangan. Bakit hindi tayo magkaroon ng paligsahan? Kung sino man makapagpapasaya sa ating prinsipe kahit sa anumang paraan ay ating gagantipalaan. Maganda ang iyong ideya. Sa lalong madaling panahon, iparating yan sa masa. Lahat kayo makinig! Ang ating hari ay humihiling. Kung sino man ang makapagpapasaya sa prinsipeng malungkot, ginto at pilak ay kanyang bibit-bitin. Huwag lang kakalimutan, balato pa rin sa akin. Marami ang sumubok, malungkot na prinsipe ay hinimok. Ngunit lahat ay naghimutok, lahat sila ay nabigo. Hindi na pasaya ang prinsipeng malungkot. Ang prinsipe ay patuloy na nagmumukmok. Sa ituktok ng palasyong naglulugmok sa lungkot. Kaharian ay nagdarusa. Amang hari ay nag-alala. Ang inang reyna, tila nawalan na ng pag-asa. Wala na tayong magagawa. Kailanman ay hindi na siya sasaya. Mula sa tumpok, isang bata ang sumulpot. May kasama itong asong putol ang buntot. Ano ang ginagawa ng isang batang maliit? Tila naliligaw ang bubuwit na ito. Halika, mahal na prinsipe. Tayo ay maglaro sa labas ng palasyo. Siguradong ang lungkot mo ay maglalaho. Ako nga pala si Mario at ang aso ko naman ay si Podo. Halika na. Sinisiguro ko sa iyo, sasaya ang mundo mo. Ang prinsipe ay naengganyo. Sumama kay Mario at kay Podo. Makbong palabas ng palasyo. Ito ang unang pagkakataon ay nakalabas ng palasyo. Sila ay tumakbo. Masayang humabol si Podo. Kumakaway ang putol na buntot nito. Sila ay umakyat sa puno ng abukado. Lalambi-lambitin sa mga sanga nito. Kahul-kahul si Podo. Makakaakyat din kaya ito? Masaya silang naligo sa ilog na babato. Ang galing-galing lumangoy ng asong si Poldo. Masayang masaya ang tatlo. Tuwang-tuwa ang palasyo. Binuksan ito sa publiko. Buong bayan ay dumalo. Sa iyo, Mario, tanggapin mo ang pabayang ito. Tiyak, kabuhayan mo ay magbabago. Salamat po, mahal na hari. Ngunit, ang ginto at pilak na ito ay hindi lamang para sa akin. Ito'y nararapat sa katulad kong dukha ipamahagi. Ginto at pilak na pabaya ay ipinamahagi ni Mario sa tulad niyang dukha. Maging kaibigan lang ng mahal na prinsipe ay isa ng kayamanan. Salamat, Mario, at sa iyo rin, Podo. Tunay nga kayong mabubuting kaibigan, pagpapasalamat ng batang prinsipe. At magmula noon, nagbago ang ganap ang batang prinsipe na dati ay malungkot, nakasimangot at bagot na bagot.
Ngayon, ang kaligayahan niya ay hindi mag-abot-abot. Dito ay ating matututuhan, hindi mapapantayan ng anumang kayamanan at karangyaan ang kaligayahang dulot ng tunay na pagkakaibigan. Prinsipe Malungkot ni Dudi E. Gamos.